may royal wedding, meron din yan sa Mindanao. At imbitado tayong lahat sa isang natatangi at espesyal na royal wedding ng mga Maranao. Isa sa pinakamalaking pangyayari sa dekadang ito ang nasaksihan kong royal wedding sa London noon lamang nakaraang taon. Buong mundo yata narito sa London ngayon para sa royal wedding. Sino ba naman kasi ang ayaw maniwala sa fairy tale na ang isang prinsipe nakapili ng isang ordinaryong tao o ang tawag nila commoner. Pero alam nyo bang maging dito sa Pilipinas, may mga nagaganap ding pag-iisang dibdib ng mga maharlika. Nitong mga nakalipas na araw, isang malaking pagdiriwang ang nakatakdang ganapin sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang 32 anyos kasi na si Sultan Abdel Zaad Pimping na anak ni Sultan Somerado Pimping mula sa Barangay Nunukan sa Marawi City. Ikakasal sa 32 anyos ding si Bae Norjana Mamanton Pandi Indarlao, apo ng unang prinsesa ng Makadar, ang pinakamatandang bayan sa Lanao del Sur. Dahil kapwa sila may dugong bughaw, isang magarbong Maranao Royal Wedding ang magaganap. Magkaklase raw noon sa elementarya sina Zaad at Norge. Pero nagkahiwalay nung high school. Kinalaunan, naging anesthesiologist si Norge. Samantalang sa pagnenegosyo naman na linya si Zaad. Hanggang muling nagtagpo ang kanilang landas at naging matalik na magkaibigan sa loob ng 4 na taon. Pero dahil nahuhulog na ang loob nila sa isa't isa, hindi sila pwedeng magkaroon ng relasyon kung hindi pa sila kasal. Bawal ito sa relihiyong Muslim, kaya agad na manhikan si Zaad sa pamilya ni Norge. Pag yung lalaki gusto niya yung girl, punta siya sa parents niya, sabihin niya na may gusto ako na girl na ganito, tapos ito yung family niya, tapos yung parents din na lalaki, pupunta sa parents ng babae. Tapos sila na mag-usap-usap. Matapos mamanhikan, isinagawa agad ang dialaga o yung tradisyonal na Maranao engagement party. Yung pamilya ng babae at saka pamilya ng lalaki, lalong nagkaka-close yan. Dahil kasi sa mga culture namin. Kasi first, nag-uusap talaga yung parents to parents talaga. Sa dialaga, nagkasundo rin sila kung magkano ang butang o dowry na ibibigay ng pamilya ni Zaad sa pamilya ni Norge. Maaari raw itong umabot ng milyon-milyong piso. Kung nahihirapan ka magbigay ng dowry na napakalaki, ganun din ang maisusukli mong pagmamahal mo sa babae at saka pamilya niya. Nung nagkasundo na ang lahat, itinakda na ang royal wedding ni Zaad at Norge sa bisperas ng Independence Day ng Pilipinas. Bago ang araw ng kasal, mabusisi ng inayusan ng clubhouse ng isang exclusive village sa Cagayan de Oro City para pagdausan ng reception. Isang kama ang inilagay sa gitna ng entablado. Dito raw mauupo ang mga bagong kasal. Yung mga old Maranao culture, usually ang mga wedding nagaganap sa bahay. Patalbugan kung sino ang maganda ng bed. Yung talagang inaano nila. Kumbaga yun ang centerpiece ng kada sa wedding. Makukulay na malong at payong naman ang dekorasyon sa paligid. Payong ang simbolo ng mga may dugong bughaw dahil ito raw ang gamit upang protektahan sila sa init tuwing lalabas ng kanilang tahanan. Napalamutian naman ang mga payong ng mga lumang barya. Yung sa mga modern, ito ang ginagawa nila. Ito mga spangles na ang ginagamit nila. Karamihan sa mga gagamiting pandekorasyon ni Abdel galing pa sa mga lumang baul ng kanyang pamilya. Katulad ng
panalagada o flower vase, ang bintang o lalagyan ng mga alay sa bae o prinsesa. Samantalang ang mamandiang, bordadong telang ginagamit sa mga royal bed. Ang gagamitin namang libot o pinagtagpi-tagping tela na pantakip sa kama, pag-aari pa raw ng great-grandmother na si Amay Manabilang na siyang pumirma ng Declaration of Independence ng Marawi mula sa mga Amerikano. Pula at dilaw ang royal colors ng mga Maranao. I-preserve lang namin yung culture namin kasi medyo ngayon, medyo may pagka futuristic na yung mga wedding eh. Magkakaiba na yung wedding. At least yung sa culture namin, ma-promote pa namin, tapos ma-show namin na nandito pa din yung culture namin, existing pa din siya. Sa mismong araw ng kasal, maagang nagdatingan ang mga bisita sa reception hall. Ang mga kababaihan, suot ang makukulay na landap. Ang mga kalalakihan naman, nakabangkala adatu. Si Zaad, nakagayak na rin. Sa kabilang kwarto naman, nakasuot na ng malong alandap si Norge. Happy ako dahil siya ay nag-asawa. Nalulungkot ako dahil hindi niya siya ang akin. Nakaayos na rin sa reception area ang Marigay, isang makulay na maliit na bahay na may disenyong sarimanok at may mga pagkain sa loob. Ito ang magsisilbing wedding cake. Hindi nagtagal, pumunta na ng moske ang mga kalalakihan. Kasama si Zaad at ang ama ni Norge na si retired Captain Haji Khalid Lau. Sa tradisyon kasi ng mga Muslim, ang groom at ang kanyang biyanang lalaki ang ikinakasal ng imam. Magkahawak kamay sina Zaad at Haji Khalid at tatakpan ito ng puting tela. Sa puntong ito, ipagkakatiwala ng ama ang kanyang anak na babae sa mapapangasawa nito. Nagkarantiyan na sa Allah, sa Rasul, sa mga malaikat, sa mga kitab. Matapos ang seremonya sa moske, susunduin na ni Zaad si Norge sa kwarto nito. Excited po ba kayo? Kapatid, you need to bring this out. Pagkakita ni Norge kay Zaad, hindi na niya napigilang maluha. Sa halip namang halikan ni Zaad ang kanyang bride, inilagay niya ang kanyang hinlalaki sa noo nito. Isa yun sa significance na nire-respektado ang lalaki, yung babae. Nagpalitan din ng singsing sina Zaad at Norge. Tanda na mag-asawa na sila. Agad dumiretso ang bagong kasal sa reception, kung saan sinalubong sila sa pamamagitan ng sagayan o traditional warrior dance ng mga Maranao. Sa reception, hiwalay ang mga bisitang babae sa mga lalaki. May nagsayaw rin ng singkil. Ipinakita rin ang iba't ibang paraan ng pagsusuot ng malong. Habang isinasagawa ang programa, inihain sa mga bisita ang mga halal na pagkain o yung mga pagkaing inihanda na naaayon sa kanilang relihiyon. Bago pa lumubog ang araw, tinapos na
ang selebrasyon. Napakita namin yung traditional na wedding. Hindi man perfect, pero almost. Nakita nyo naman siguro yung decoration. Oo. Tsaka yung walang music, lahat ng instruments namin ginamit. Bihira man tayong makasaksi ng ganitong seremonya. Nagpapakita lang ito na sa pagmamahalan at pagsisimula ng bagong buhay, walang pinagkaiba ang kasalang Maranao sa nakagisna ng iba sa atin. Sunod sa tradisyon at puno ng pag-asa na ang pagsasama ng ikinasal panghabang buhay. This is a